nang gagaling. Ang katotohanan yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na dapat nating malaman, nakasulat lahat sa Biblia yun. Kaya kung meron tayong dapat matutunan, yun lang nakasulat. Pagka sobra ron, mali na yun. Basahin natin ang 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayun, ang sabi ng apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang sabi sa English Bible, And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written. you must not learn about that which was written. Ayaw ng Diyos na tayo hihigit sa nakasulat eh. Ang ibig sabihin ang dapat nating matutunan, yung nakasulat, kasi yun ang totoo, yun ang salita ng Diyos. Wala naman nakasulat sa Biblia ang reincarnation eh. Mula Henesis hanggang Apokalipsis. Hindi totoo yung reincarnation, kapatid. Unang-una, sabi ng Biblia, you only live once, you only die once. Yan ang takda ng Diyos. Pakibasa, kapatid, na Daniel 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Minsan lang, kapatid, ang tao mabubuhay at minsan ka ring mamamatay. You are given only one chance to be good. Ang konsepto ng reinkarnasyon ang galing sa mga Bombay, yung Hindus, na ang paniwala nila, kahit gumawa sila ng masama ngayon, sa susunod na buhay, i-correct na muna nila yon. Pag hindi pa na-correct, ipapanganak uli sila uli. Yung kanilang espiritu sasanib sa mga hayop o kaya sasanib sa prutas. Pag yung prutas daw nakain ng isang buntis, napaglihan, yung kaluluwa nila pupunta uli dun sa bata. Tapos mabubuhay sila uli. Kung meron silang ginawang mali, maitutuwid nila. Pagka halimbawa hindi pa naituwid, mabubuhay uli. Kung totoo yan, dapat ang babait ng tao ngayon dahil nag-reincarnate, natuto sa kanilang nakaraang mali. Ba't hanggang ngayon hindi pa natututo tao, lalong sumasama. Kaya hindi totoo yung reincarnasyon. Huwag ka maniniwala dyan. Yun ang sagot natin. Basahin natin ang 90 ng awit. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipan. Dalawa ang ibig sabihin, kapatid. Maaaring kaya ka humaba ang buhay dahil mabuti kang tao. Kasi ang sabi sa Biblia, doon sa 10:27 ng Kawikaan, Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. ayan, ang pagkatakot sa Diyos nagpapalaon ng mga kaarawan. Pag ang tao may takot sa Diyos, pwedeng humaba ang buhay niya. Ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Pero kapatid, hindi laging kaya humahaba ang buhay dahil mabait ka. Merong humahaba ang buhay kasi gusto ng Diyos maligtas siya. Masama siya, hindi siya nagbabago, binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na magsisi pa.
Kaya maaaring madagdagan din ang buhay mo pag masama ka. Parang ganito lang, no? Yung mabuting tao, pwedeng umigsi rin ang buhay nun eh. Tingnan mo si Juan Bautista, wala pang 34, namatay na. Si Cristo, wala pang 34, namatay na. Si Santiago na mayor, tawag doon Santiago Mayor, isa sa mga apostol, namatay siya, bata pa rin siya. Bakit sila namamatay, bata pa? Sa 57:1 ng Isayas, Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. maaaring may dumadating na masama, kaya kinuha na ng Diyos yung isang taong mabait. Kahit bata pa siya, kinuha na siya ng Diyos. Kagaya ni Juan Bautista, no? Kagaya ng ibang mga taong namamatay na mababait, ay kinukuha na ng Diyos para wag na silang mapasama. Aalisin na siya. Hindi siya masyadong tatanda. Pero kung meron namang tumatanda, masama naman siyang tao, hindi siya sumusunod sa Diyos. Kaya siya tumatanda, binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon, magsisi. Basahin natin sa 3:9 ng 2 Pedro. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng chance para magsisi. Hindi niya ibig sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Kaya binibigyan ka niya ng chance, di niya ka pa kinukuha para makapagsisi ka. Yun ang dapat mo maintindihan. Maaaring kaya humaba ang buhay mo, dahil mabait ka. Pero maaari rin kaya humahaba ang buhay mo kasi binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Kasi sabi sa Biblia, ang nagsabi ng huwag kang mamatay, hindi lang nagsabi na huwag kang mangangalunya. Ang ibig lang sabihin, pagka gusto mong maging kalugod-lugod sa Diyos, sundin mo yung sinabi niya sa buo. Basahin natin ang 2:10 ng Santiago, kapatid na Daniel. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Yun. Ang sino mang gumaganap, sino man, kahit sino, kahit ako, kahit sino pa, gumaganap ako ng buong kautusan, tinitisod ko naman yung isa, ayaw kong tanggapin yung isa, nagiging makasalanan ka sa lahat, ang sabi ng mga apostol. Kaya ang kailangan sa atin, matupad natin buo yung kalooban ng Diyos. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Nasa 3 yan ng Santiago, kapatid natin. Sa Kapitulo 3 at versikulo 2 ng Santiago. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Salita ng Diyos hindi dapat kinatitisuran yun ng tao Dapat ang salita ng Diyos tinatanggap, hindi tinitisod. Na parang meron kang salita ng Diyos na hindi mo matanggap. No? Ang mga Kristiyano po, kapatid, nagsilbing halimbawa na para tularan natin sa ating panahon. Wala akong Kristiyano sila. Walang nakarecord sa Biblia na Kristiyano sumunod kay Kristo na sugarol. Meron pong nakasulat sa Biblia na Kristiyano manggagawa ng tolda. Kagaya ni Pablo, si Prisca, si Aquila, ang hanap buhay nila manggagawa ng tolda. Merong mga Kristiyano noong araw na mga magbubukid. Merong mga Kristiyano ang kanilang profesyon nasulat sa Biblia. Kagaya ni Lucas, Dr. si Lucas.
Wala kang mababasa sa Bibliang nakarecord na sila ay nagsugal. Sino bang Kristiyano na una? Ngayon, ganito lang naman kasi yun. Kung tayo ay mayroong ganap na pananampalataya sa Diyos, kung ang obserbasyon nyo, ang sugal ay hindi nakakasama, halayaan nyo po yun. Pero ako, personally, ang obserbasyon ko, wala ko na. Wala akong nakitang mabuti sa sugal. Wala akong nakitang mabuti sa sugal. We are all entitled to our own opinion. Pero, sa aking opinion, wala akong nakitang mabuti sa sugal. Napakarami kong alam na pamilya na ang mga padre di pamilya ay nalungi sa sugal na ang pamilya napabayaan. May kilala ako sa Guagua napakasugaro. Yung pamilya napabayaan. Sa Pasay, napakarami. Yung mga tiyuhin ko nga mismo, hindi na tayo lalayo. Napabayaan ng pamilya. Hanggang ngayon, gumagapang sa hirap ang mga anak. Mga pinsang buo ko. Dahil ang mga magulang naging sugaro. Kaya kung sa inyo, paniniwala nyo, nakakabuti para sa inyo yung sugal, napakabihira ako ng gano'n. Ang mas marami, ang napapasama dahil sa sugal, kukuha tayo ng statistics. Nasa ano po yan, nasa internet yan. At nasa mga ulat yan ng survey. Ang mga taong nalulong sa sugal, kuminsan natututong magnakaw, natututong mandaya sa pamilya, natututong mandaya sa profesyon dahil sa sugal. Kaya hindi niyo po masasabi generally na mabuti ang sugal. Generally, sa karanasan, sa survey, at sa iba't ibang impormasyon na ngayon ay makikita natin, ang sugal ay nakasasama.